Thank God it's Wednesday. First, una po sa lahat, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa biyaya, sa kalakasan, na patuloy niyang pinagkakaloob, then sa provision sa aming pamilya, then sa pag-iingat niya po sa akin sa araw-araw, then sa tawag dito, trabaho na meron ako. Then salamat din dahil nag-away kami nung amo ko nung nakaraan, pero ngayon bati na kami uli. Kasi mabait ako. Kinukulit niya kasi ako kaya hindi ko siya pinapansin. Tawag ng tawag, di ko pinapansin. Pinatawag ako sa office, close door niya ako. Pero thank God, naayos naman. Yun lang naman pala yung gusto niya eh. Kasabi nga dapat maging yung last preaching ni pastor na about obedience. So, sa lahat ng bagay, sa trabaho, kahit hindi dito sa gawain, even in our work, we should be also obedient kasi may mga superiors tayo na dapat nating sundin. Sumunod tayo, diba? So, yun po. And then, salamat na okay naman na kami. Hindi na siya galit. Kaya, nakakatulog na uli ako ng mahaba. Galit kasi. Hindi ako nakakatulog eh. Kaya dapat lagi pag nag-alarm yung cellphone ko, gigisingin mo na ako kasi kailangan ko mag-start shift doon, isi-send ko eh. Yun lang naman ang puputok ng butsi niya eh. Yan lang naman yun eh. Yan. Kasi ikaw laging gising eh. kaya ano mo yan, tinuturuan nga kita eh, ayaw mo naman. Pindutin mo na lang yun eh. Para hindi ako malilate eh. Nakakatulog pa rin tayo, di ba? Yan. Dako tayo sa ating devotion ngayong gabi. Let's all rise. And I hope your Bible is with you. Let's open our Bible in Psalm 37, verse 5 to 6. Psalm 37, verse 5 to 6. Let me read it to you. In verse 5, the Lord says, "Commit thy way unto the Lord, trust also in him, and he shall bring it to pass. And he shall bring forth thy righteousness as the light, and thy judgment as the noonday." Let's pray. Lord, ang manaming Diyos na dakila sa lahat, salamat Panginoon sa inyong kabutihan sa aming buhay, sa kaligtasan na natamo naming bawat isa. Salamat o Lord sa mga bagay nito. And Lord, sa aming pong pag-aaral ng inyong salita, Panginoon, kayo po ang lumukob. Lukubin niyo po kami ng inyong banal na Espiritu, Panginoon, sa mga oras na ito, na sa gayon maintindihan, manuwaan po namin ang inyong salita sa mga oras na ito. Lord, tago niyo po ako sa inyong likuran, sa gayon ng inyong pong kabutihan, ng isang makita at hindi po ang aking karumihan, O Lord. Lord, bingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen. Let's be seated. Right now, pag-usapan po natin is about commitment. Commitment, mahirap to eh. Kasi when you say commitment, it means surrendering. You should surrender. Control moving from worry, fretting to peace, and allowing God to work, making our true character known as He guides and strengthens us. Yung pagkukumit lang ng isang bagay na katulad ng sa choir, minsan mahirap mag-commit eh. Sige pastor, katulad sabi ni pastor kanina na mababurnout tayo kasi ginagawa na lang natin to as a routine. Right? As a routine. Wala na yung kumbaga yung commitment, yung heart. Kasi nga dapat pag nag-commit ka, you surrender. Kumbaga sabihin ni pastor mag-aral.
Mga for personal tayo. Parang umaasa na lang pag ano, sa turo. Pero sobrang hirap po sa pastor po natin na nagtuturo, hindi nagbabiyahe, tapos late na nakakauwi. Kaya practice na tayo Because we commit this thing, di ba? We commit this thing. We commit this thing. Nag-commit po tayo, it means dapat gawin po natin. Right? You surrender You surrender. Pag nag-surrender ka, luluhod ka. Magsasang-ayon ka. Hindi lang sa asawa lumuluhod, no? Guys? Hindi lang sa asawa luluhod. Kasi yan ay, ano ba yung asawa? Ikaw yung ulo, siya yung leeg. Pero, just kidding aside, mabigat po na bagay yung commitment. It's very hard and no one, and even me, every one of us, wala pong exempted dito. Dahil hindi po tayo perfecto, but there is a thing that God will give us tonight na we can commit ourselves to the Lord daily. I have 3 points here to study. First, maiksi lang po to, so please bear with me. Pray without ceasing. We commit ourselves into prayer. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Paki-flash nga po dyan. 1 Thessalonians 5:16 to 18. Muli Yan. Rejoice forevermore, pray without ceasing, in everything give thanks, for this is the will of God, Christ Jesus concerning you. So, every day, minsan not minsan, madalas, even me, I am guilty with this, na minsan naaalala ko na lang, magpipray na lang ako pagkakain, usually. Pero pagdating sa umaga, minsan nakakalimutan mo na mag-pray bago ka pumasok, because when may nangyari sa akin before na sobrang hassle nung araw ko. Sobrang hassle siya. Parang buong araw na nangyari sa akin nung time na yon is parang mali. Why? Kasi umalis ka ng bahay mo, nagmadali ka, dahil late ka na nga, may mga pick up ka na client, parang lahat ng ginawa mo parang sablay. Unang-una, bakit? Kasi yung unang-unang ginawa mo, hinawakan mo, cellphone mo eh. Hindi ka man lang nag-pray eh. Yun yung unang-unang mali na ginawa mo. So, dapat, ang unang-unang gagawin natin as Christians, as believers, pray muna tayo bago po hawakan yung mga cellphone, everything, blah, blah, blah. As a employee, bakit ka na late? Kasi kasalanan mo yan, nagpuyat ka eh. Di ba? You have your duty tomorrow, then pupuyat ka, nagpapagod ka. Kaya siya naging mali kasi hindi mo, alam nyo po yung prayer, if we commit ourselves into prayer every day, every time, kasi wala naman pong tawag dito, yung oras yung panalangin. Anytime, anywhere, any place, anywhere you are around the world, you can pray. But the problem is, nakakalimutan natin. Because masyado tayong busy. Sa sobrang busy, iba na agad yung pumapasok sa utak. Advance na agad. Nawala agad yung
Yung paggising mo sa umaga, na dapat manalangin ka muna. I-bless yung araw mo. So, yun yung nangyari sa akin. Then I recall that time. Bakit? Parang sablay yung araw ko. Parang walang naging magandang nangyari. Then, inumpisahan ko siya simula nung umaga. Recall ko yung sarili, anong nangyari, bakit ganun? Yung pala, sabi ko, hindi ako nanalangin. Kasi, mas maigi po kung tayo po ay nagtatrabaho, na umpisahan po yung araw natin, na manalangin tayo, i-bless yung araw natin. We ask the guidance, yung Panginoon, para po sa araw-araw. Hindi po yung pasok, ganun lang, parang wala. Kasi yung blessing ng Panginoon, baka hindi mo makuha. Hindi ka nanalangin eh. May blessing pala sa yung araw na yun, hindi ka nanalangin. Sayang. Di ba? You miss the opportunity. So, first, we commit ourselves into prayer. Then, second, study the Bible. Commit ourselves studying the Bible in Psalms 119 verse 11. Psalms 119 verse 11. Ayan, sabi, Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. So, tayo po, sabi nga lagi ni Pastor, lagi kong naalala, nung sinabi niya to nung last week yata, the more na lalo na mas naiintindihan po natin yung ginagawa natin ngayon, the more na mas nagiging mabigat siya. Because mas naiintindihan na natin yung Biblia. Tama po ba? Tama po ba? Kung naiintindihan po natin yung Bible, pag-aralan natin. Nang sa gayon, hindi na tayo, sabi nga hindi na tayo magkasala. Hindi na tayo magkasala. Pero, sabi nga, hindi naman tayo perpekto. Pero, hindi tayo perpekto, wala tayong perpekto. Andun yung gabay sa atin ng Panginoon. Because God will give us the conscience na every time nagagawa tayo, kapatid, there's always a tap. Tinatap tayo ng Panginoon. Kasi yung burden, pag alam mo na yung Bible, alam mo na yung gusto ng Panginoon sa buhay natin, parang hirap kung mawala doon sa buhay na meron ka. Kasi nakatali tayo doon. Bakit? Sarap eh. Sarap eh. Even me, I'm not exempted. Lahat po tayo dito. Kasi, ang sinusunod po natin, yung gusto ng ating laman, yung gusto ng ating flesh. Hindi na po yung kalooban ni Lord. Right? So, ito pa yung sabi encourage din ako. Sabi ko nga, pwede ko, ewan ko, kung magawa ko, na gawin kong New Year's resolution na magbasa ng one chapter a day. Kasi yun yung basahin yung Bible. One chapter a day. Akala kasi ni Pastor, lagi akong tulog eh. Pero, naalala ko na it's always fresh on me yung mga sinasabi niya na sabi ko na dapat tawag ba dito? Na yun nga yung isa pa yung na dapat kung naiintindihan natin yung mas lumalalim na yung pagkakakilala natin, naiintindihan natin yung Bible, mas bumibigat talaga.
Ewan ko kung nararamdaman to ng bawat isa. Kasi ako, ramdam ko eh. Kasi there's still something in me na hindi ko pa pinapakawalan. Di ba? Pero, I want to end it. I hope someday na matapos, ganyan. Pero, sabi nga, mahirap eh. Mahirap. Pero, I'm still praying to God. I'm still praying to God na Lord, alisin mo sa akin lahat ng mga bagay na hindi mo gusto. Nawa ikaw yung maghari sa buhay ko, ikaw yung masunod sa buhay ko. Yun. Hoping. Then praying. Kasi wala namang ibang gagawa nung hindi ikaw eh. Pero lahat lahat ng sinasabi sa akin na laging paalala ni pastor, kaya nga natutuwa ako kasi at his young age magsalita siya parang si tawag dito, para si Pastor Abante sa UAE. Grabe. Kaya tatagos pa rin talaga sa puso mo. But the problem is yung heart natin, yung puso natin. The problem is the heart. Kasi wala hong magagawa yung pastor natin, mga kaibigan natin, nagpapayo sa atin, kung ang puso mo ayaw sumunod. Di ba? So, yun po, yung second. So, study the Bible. Second, yung una po, pray without, mabilisan po ito. So, bear with me. Then second, be in the community. Proverbs 27, verse 17. Proverbs 27, verse 17. Sabi po, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. So ito po, tawag dito, yung nagpapatalas po sa bakal, ay bakal. Hindi naman po siya pwede patalasin ng patalasin ng kahoy, di ba? O ng plastic o ng goma, right? So ganoon din po sa tao. Ganon din po sa tao, sabi, iron sharpeneth iron, so a man sharpeneth the countenance of his friend. Wala pong ibang magpapalakasan kundi tayo din po. Kaya nga sabi, be in the community. Ang ibig po sabihin nito, etong congregation na to is a community. Kung may mawawala dito, o may nawala, o may umalis, hindi na siya maghahasa. Kasi umalis eh. Huwag ka umalis. Huwag ka umalis sa community na to. Kung dito ka pinagpapala sa gawain na to, manatili ka. Kung dito ka natuto, manatili ka. Maraming nagbago, maraming pagsasayos, right? Just like our song na tawag doon, just like our song na hindi mo nagustuhan, na against you because kumbaga ano tawag dito? Kumbaga hindi nalalalighten yung yung tawag dito. Pagsasamba mo, bakit? Yung sinasamba mo ba is yung yung ibang Diyos? Yung pa rin naman, wala nang iba eh. We just do it in a right way. Not in the tawag dito, not in the makamundong pamamaraan. We do it in a right way, in a right manner, na dapat po mas magiging kalugod-lugod siya sa ating Panginoon. Dapat po maintindihan natin yun. Kasi kung tayo po bilang Kristiyano, tawag dito, aalis ka. Kaya nga sabi lagi ni pastor, then tell me who your friends are and I will tell you who you are. Right? Kung sino yung mga lagi mong kasama, sabihin mo sa akin kung sino yan, then sasabihin ko kung sino ka. So, we should be in the community always. Kung ano po yung
kung ano po yung pinapagawa sa atin sa gawain na to. Kasi itong church na to parang ano eh, parang kasama rin sa ano eh, na rinibaptize eh. Kumunti. Parang tawag dito, parang magsisimula uli sa una. Pero no. Matagal na po yung gawain natin dito, wala pong naging mali doon. Itinama lang. But the thing is, masakit po talaga kasi yung katotohanan, kasi yun po yung magpapalaya sa atin. Right? Kung may mali man, thank God dahil may isang Pastor Jess na nag-start this work na nagpatuloy until now for 38 years. Right? Then, siguro si Pastor, yung reward ni Pastor Jess, reincarnation, magpatuloy. Diba? Diba? Kasi generation nila Papa, nila Tio Lando, tapos na eh. Generation na namin to eh. Diba? Kasi nagsimula naman talaga ang gawain before doon sa Sampaloc, doon kila Tio Lando. Then after that, si Papa nag-ano na doon, inano sa bahay. Kasi nga malawak yung space doon sa Pasong Tamo eh. Pasong Tamo kami. Then we give the place to the church. Malaki yung ano namin doon, lupa namin doon, nasidero kami doon eh. Malaki yung ano namin. Yung ano doon, yung kumbaga place kung saan kami praise and worship. Siguro mga 1.5 na itong lugar na to. Itong ano na to, doon sa Pasong Tamo. Kaya marami. Tapos nasa loob kami ng squatter area. Doon po mismo sa bahay namin nag-start yung gawain na yun. Then, thank God, until now, na-preserve. Then, even at that community, kasi alam nyo po, pag squatter, syempre, ugali din ng tao, squatter. Right? Alam nyo po yung alam nyo yung ugali ng squatter, makukulit yan eh. Makukulit kaya ako, pag pumapasok din ako ng squatter, doon ako naniningil. Mas tuwa ako. Tuwa ako kasi hindi naman sila iba eh. Tao rin naman yan, kaya lang, syempre, yung kumbaga, may magagaspang lang talaga sila. Magagaslaw, pero intindihin po natin. Intindihin natin. Di ba? Napakabuti po ng Panginoon kasi nung that time, 38 years ago, nagkaroon po ng gawain sa Tandang Sora. Papasok Tamo, then na-preserve until now. Then, hanggang ngayon, dirito po kami, at least kasama ko na po yung buong pamilya ko. Papasalamat ako. Then dun sa hindi kami binitawan nung magulang ko. Magulang ko na laging nagpapaalala sa amin, especially Papa. Papa, grabe yan. Pag tuwing linggo, anuhin ako niyan. Binubuhusan ako ng tubig yan. May palo pa yan. Simba ka! Ganyan lang ako. Tulog ako. Minsan ginagawa ko, inuunahan ko na. Lalak ko na yung pinto para di siya makapasok. Ganun ako kasalbahe. Magpahatawin ako niyan, tatakbuhan ko na yan. Tapos lalayas ako niyan. Uwi na ako yan, tulog na sila. Tapos magbabakod ako para walang kasi pinto namin sarado na eh. Doon ako, may secret passage ako doon eh, sa likod. Kaya nakakalabas-pasok ako ng bahay, gano'n. Pero, salamat sa Panginoon dahil, sabi nga, if you are really saved, kahit anong mangyari sa buhay mo, babalik ka sa Kanya. Babalik ka sa Kanya. And yun din po yung gusto ko para sa pamilya ko. Sa lahat. Kaya for every one of us na huwag kayong umalis sa komunidad na to. Dapat nga mag-encourage tayo eh. Because in this community, yung lagi sinasabi, dahil sa church na ito, tinuturo yung tama at pawang katotohanan lamang. Yung binabasa natin always before worship. Di ba? Di ba kayo natutuwa?
Kasi kung di kayo natutuwa, tigil natin to. Tigil natin to. Parang kalokohan lang to, di ba? Pero hindi po dapat ganon. Yung pagmamahal po sa gawain, pagmamahal po sa Panginoon, dapat mag-uumpisa po sa ating mga sarili. Mag-uumpisa po sa ating mga sarili. So, what are the hindrances? Why we can commit? Dalawang lang to, points. First, we are tied up to this world. We are always busy to our secular lives. In Luke 16:13, Luke Luke 16:13. Ayan. No servant can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. Ye cannot serve God and mammon. Di ba? It's very clear, guys. Everyone, brethren, na sa mundo po, hindi po tayo kaya mag-serve ng dalawa. Dapat isa lang. Kung yung pagsisilbihan po natin yung mundo, sabay, tapos si Lord, hindi kaya. Dapat isa lang. Because, ano ba yung bakit tayo lagi always unavailable? Unavailable. Kasi nga masyado tayong tali dito sa gawain sa gawain natin, especially sa job, sa cellphone. Tali tayo dyan. Minsan nakakalimutan na natin mag-practice. Kasi kaka-cellphone . Di ba? Yan talaga yung mga dahilan. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Masyado tayong bounded doon sa gusto natin, sa mga buhay natin. Gusto mo yumaman, busy tayo pagpapayaman. Yun. Sobrang busy pagpapayaman. Kaya hindi mo na makumit yung sarili, hindi ka na makapag-commit sa gawain. Di ba? Kahit yung time ng linggo, tapos ng uwi ka na. Pero may may tawag dito, afternoon service. Di ba? Kasi iba yung, sabi ko nga, iba naman yung nag-preach sa umaga . Kasi may preacher tayo sa umaga, iba yung nag-preach sa hapon, iba naman, di ba? Iba-iba yung pagkain. Fruit salad na siya. Pag pinagsama-sama mo, masarap pa rin, di ba? Kahit pag-halu-haluin mo yung pagkain yung fruit salad, masarap pa rin. Uuwi ka nakangiti, di ba? At may diabetic. Biro lang po. Pag nasobrahan ka. Pero, ganun pa man, kasi, ewan ko lang kasi nung sa sa UAE kasi kami, ma-share ko lang, iba kasi dun . May dun . Pag sa umaga, tapos hapon, umaga, umpisa ng 9, Sunday school, tapos 10, worship, tapos alauna, alas 2, siesta, alas 2, prayer, tama ba ako? Prayer, hanggang 4 yun, tapos 4 to 5 hanggang 6 onwards, naman yan, yung house fellowship naman, punong-puno ng gawain. Then after nun, Monday. Ano ba yung Monday? Choir naman nila uli. Ano ba yung Monday? Basta kumpleto yan, yung nila, yung gawain nila, the whole week. The whole week. Then,
Magugulat ka na lang, yung iba dyan, ang lalayo pa ng pinanggagalingan, Musapa, Dubai. Pero, yung ano nila, yung pagiging available nila all the time dun sa gawain, nakakamangha talaga. Sobra. Kahit pagod na, doon pa rin. Andun pa rin. Ano pa rin, nasa gawain pa rin. Bakit? Diyan sila pinagpapala eh. Gusto mo pagpalain tayo? Tayong lahat? Kumali sa gawain. Sabi nga eh, di ba sabi nga, ano yung sabi nung text natin? Text natin sa verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him, fret not thyself because, sa verse 7, sa Psalms 37 verse 7, rest in the Lord and wait patiently for Him, fret not thyself because of him who prospereth in his way, because of the man who bringeth wickedness devices to pass. Di ba? This is a promise na wag tayong mawalang bahala na wala tayong kakainin para bukas, wala ka nang may hain. Bakit? Yung mga ibon, wala nga nagpapakain. Yung mga pero nandiyan pa rin. Di ba? Kaya nga, and it's a good testimony also, nung lately lang, yung may nagbayad sa akin, hindi ko talaga ina-expect yun na nagbayad siya ng ganong amount. Ang good thing lang kasi, 5-digit yung bonus nun. Binayaran niya ng buo. So, di ba? Napakabuti ng Panginoon na ginawa mo yung part mo, trabaho mo. Binisita. Binigyan nung papel ko, nung calling card ko. Sabi na nga nung gwardiya, ikaw na naman. Di ka ba nagsasawa Di ka ba nagsasawa sa akin? Di ba magsawa sa hindi pa nagbabayad yung kliyente ko eh. Ay, yung papel mo, dito dami oh. O kaya pala nandiyan dyan eh. Di mo binibigay. Sinabi ko doon sa gwardiya, hindi talaga nagpapapasok sa unit sa mga kondo. Kaya iniiwan ko yung doon. Araw-arawin ko siya. Kasi cash loan eh. Kasi pag nakapagpa-close ka ng cash loan, malaki yung nun. Malaki yung kickback no. Kaya, yun. Thankfully, nagbayad. Pero out of nowhere, no? Even, di ko siya nakausap. Wala siyang nihay-niho sa akin. Iniisip ko nga noon, siguro tatay niya yung nakatanggap ng ko. Nung leftness, nung mga calling card. Kasi doon sa calling card ko, lalagay ko yung pangalan niya. Ang laki. At buong pangalan niya, siguro dumaan yung parent niya o kung sino, nakita, ganito, na magbayad. Di ba ang galing? Hindi mo naman siya nakausap, hindi mo siya wala man lang sa iyo pasintabi, pero nagbayad. Ang maganda nun, buo binayaran niya. Kasi kung may natira kahit 5 doon, na kahit piso, wala akong kikitain doon. Kahit gaano kalaki yung binayaran, kunyari may natira na sentabo o piso, tigmaok ako doon. Wala akong bubunusin. Pero salamat, napakabuti ng Panginoon. Di ba? Ginawa mo yung part mo. Yun lang yung good example eh. Di ba? Ginawa mo yung part mo as a Christian, as believer. Yung pagpapala, nandyan kaloob yan. Nandyan yan. Hindi mawawala yan. Sumunod ka lang. But, sabi nga, wag tayong masyadong magpakatali sa mundo na to kasi itong mundo na to, panandalian lang to. Lilipas din to. Then second, hindrances why we can't commit, time. Sobra. Yung time po natin. Minsan nga, yung time natin sa umaga, yung pag-pray nga nakakalimutan na natin eh. Di ba? Kinakain na tayo ng time, ng oras natin. Bilangin natin, ilang oras ba meron sa isang araw?
24. Ilang oras yung trabaho mo? Usually 8 to 9 hours, right? If you extend more than 10, ganyan, katulad sa mga drivers, extend yan, 11, minsan, 10 hanggang 12 hours. So, ilan na yung nabawas? 12 plus 8, ilan na? 20. Ano yung 8? 4 hours ka na lang matutulog. Tama ba? 4 hours ka na lang matutulog. Asan yung prayer? Asan yung time? Hindi mo man lang siya nabigyan ng panahon na kausapin yung Panginoon, at least kahit sa simple prayer man lang, or binasa yung ano niya. Kasi yung tatlo na sinabi ko, hindi po natin magagawa to kung wala tayong time. Yung 3 ways we can commit ourselves daily, hindi po natin magagawa to, yung pagpipray, yung pagbabasa ng Biblia, yung pakikisalamuha sa kapwa natin, be in the community, kapwa natin kapananampalataya. Hindi natin magagawa to kung wala tayong panahon, wala tayong time. So, we must give our time. Sabi nga ni Pastor, yung the best availability is your availability. It means time. It means time, mga kapatid. We should give time. Hindi lang po sa ating tawag dito, hindi lang po sa ating mga secular na buhay. Alam naman natin na lahat naman tayo may mga kanya-kanyang tawag dito, trabaho. Right? Kaya nga ako, bilib ako dito sa asawa ko eh. Bilib ako dito eh. Biruin mo ha. Hindi, share ko lang. Siguro para malaman ng lahat. Ang pasok po niyan sa umaga, alas 8, alas 7, gigising na yan. Ano na yan? Magsisimula yung araw niya na. Matatapos yan ng 2, 3, 4. Yan. Doon sa ano niya, sa time na yon na 7, ginagawa niya, naglalaba, susundo kay Anding. Minsan, nagluluto niya pa ako ng agahan pagka wala akong almusal. Yan ginagawa niyan. Then after that, 4, tutulog yan hanggang siguro 8 or 9. Depende sa schedule niya. Tapos gising na naman yan. Nawala na yung ligo ah. Wala na yung ligo ah. Then after nun, 9 onwards, madaling gabi na. Hanggang pa madaling araw. Hanggang alas 5 yan. Trabaho na naman yan. Imagine, isisingit niya yung prayer meeting. Isisingit niya yung practice sa choir, na professional kaming lahat, na inaabot po kami ng practice ng 3 to 4 hours. Right? Pero yung availability, yung time niya, you can't compromise. And still, she wants more. She wants more. In her heart, she wants more. I can feel it. She wants more. She wants more. So, di ba? Bilib ako dito eh. Kung may nga yan, Wonder Woman, Superwoman talaga yan eh. Pero, ang blessing ng Panginoon, nakita nyo, sa Thanksgiving niya, salamat po sa provision, pag-aaral ng mga bata, and especially, walang sakit. Di ba? Yung bagay lang na yun, sobrang napakalaking bagay. Yung wala ka lang sakit. Di ba? Kaya, give time. Give time. Kung wala ka nito, tigilan natin to. No. We shouldn't stop. Even we are on the verge of up and downs in our lives. Too much struggle, too much problem, too much everything. We should not stop. We should always keep continuing. Commit ourselves to God. Because wala pong ibang magpa-prosper
kundi tayo po. Kung gusto po natin na pagpalain tayo sa ating mga buhay, manatili ka. Manatili tayo. And yun lamang po. And I hope may natutunan po tayo ngayong gabi. Maraming salamat po. To God be the glory.